Magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi po sa inyo ba? Gusto ko ka second Samuel chapter 6. Hindi po second Samuel chapter 6. Ulat po ng ikalawang Samuel. Hindi po Samuel chapter 6. Babasahin natin po ang talatang 1 hanggang 15 po. Chapter 6, Book of Samuel, verse number 1 to number 11. Ito po yung pangyayari sa buhay ni David. Nung siya po ikauupo pa lamang bilang hari, ay meron naganap dito na pinag-isipan kong buti, bakit kaya nangyari? Nagkaroon ako ng pagkakaroon, nagkaroon ako ng pag-aaral sa mga talatang mga napunan sa panahon ni Moses, hanggang nagkaroon ng kasagutan sa akin, bakit ito nangyari? At ngayong gabi ay ibig ko rin makita niyo po yung ibig kong sabihin. Naging tanong ko sa aking sarili at sa bandang huli ay natutuhan ko rin. No? Okay. Now, 2 Samuel chapter 6, verse number 1 to number 7 muna. Magkaroon tayo po ng palitang pagbasa. Verse number 1, again, David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. Na plano ni David na yung Ark of the Covenant ay kanyang madala sa Jerusalem. Ang Ark of the Covenant ay naagaw ng Philistine sa panahon ni Haring Saulo. Doon si Haring Saulo ay namatay kasama ng kanyang mga anak. No? Sa kanilang pakikipaglaban ay dinala po nila itong Ark of the Covenant. Sa kanilang pag-aakala na bibigyan sila ng Diyos ng tagumpay. Pero nakano sila, namatay si Haring Saulo at yung Ark of the Covenant ay naagaw ng Philistine. Amen? Oh, okay. Pero bandang huli, yung Philistine ay nakadalas ng mabinding salot. Sinakot silang Panginoon ng Panginoon. Marami ang namatay po sa kanila. At dahil dito, yung Ark of the Covenant ay kanilang isinakay sa karwahe, at sabi nila, bahala yung Diyos ng Israel kung saan nagaling itong Ark of the Covenant na ito. Nabasa niyo ba yun? Amen? At huminto yung Ark of the Covenant doon sa isang lugar. No? At si David ngayon, hari na, kauupo lang na hari. At nagpasya po siya, no? Sa kanyang sarili, sa siya namin talagang tao ng Diyos, ay sabi niya, salamat, ito yung gawin. At siya pa inipon niya yung 30,000 na mga piling tao ng Israel. Nakatay mo yun? Ang dalhin is what? Yes, okay, dalhin yung Ark of the Covenant doon sa city ng Jerusalem. Nakatay mo din yun? Amen? At hindi niya nais yung cart na pinagsakyan ng Philistine. Gumawa siya ng sariling karwahe. New cart. At doon sinakay yung Ark of the Covenant. Okay, upang dalhin sa city ng Jerusalem. Okay? Amen? Now, verse number 3, sabi niyo ako, and they set the Ark of God upon what? New cart. Okay, take ko na. Medyo unahan ko na kayo, okay? Alright, yung Philistine ay naggawa ng karwahe. Sinakay yung Ark of the Covenant. Pagdating doon sa kay David, naggawa siya ng new cart din. Kapareho nung cart na ginawa ng Philistine. Alam niyo? Kapareho din. Okay? Pero yung kanya, bagong gawa. Pero karwahe din. Okay? And
he set the ark of God upon a new cart and brought it out of the house of Abinadab that was in Gibeah, and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drave the new cart. Ganun din kayo. Verse 4, kayo po. And David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instruments made of fir wood, even on harps and on psalteries and on timbrels and on cornets and on cymbals. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God smote him there for his error, and there he died by the ark of God. Ito yung isang naging tanong ko. Masama ba yung ginawa ni Uzzah? Kabilang po siya sa mga piling tao ni David. Kabilang po siya sa mga tao na pinagtitiwalaan ni Haring David. Kabilang po siya sa mighty man ni David. Pero dito, pinatay siya ng Diyos. Okay? Sa gitna ng selebrasyon, sapagkat yung ark baka pinatay iba ay nakuha nila at dadalhin doon sa city ni David. Kaya dito, sabi ng verse 8, and David was distressed. Number 8, nalungkot si David. Because the Lord had made a bridge upon Uzzah, and he called the name of the place Perez Uzzah to this day. And David was what? Number 9. And David was what? Was afraid of the Lord that day. And he said, how shall the ark of the Lord come to me? So David would not remove the ark of the Lord. Inigid na niya. No? Okay. At hindi na niya dinala doon sa city of David, kundi dinala niya doon sa bakuran ng bahay ni Obed-Edom the Gittite. Lord, samahan mo po ako, samahan mo po kami sa mensahe mong ito, Panginoon Diyos. Pagduway mo po ako, O Holy Spirit, upang maihatid ko ang mensahe ito ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kapurihan, at bigyan mo po kami ng unawa, Panginoon Diyos. Sumaasa po lamang ako sa iyo, sa kalakasan, sa kapangyarihan, at umaasa po ako, Panginoon, sa iyong pagtubay upang magawa ko yung tama. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, sabi ko sa inyo ngayon, sincere si David. Siya po'y tao ng Diyos. Okay? Banal na lingkod ng Panginoon. Naibigin sa Diyos. Kaya tinawag siyang man after God's own heart. Hindi po siya. Amen? Mapaglingkod siya. Pero dito ay nakita ni David, okay, that it did not matter how sincere. Hindi mahalaga kung ikaw man ay sincere sa iyong ginagawa. Amen ba siya? Amen? Pero nakita David, bagamat siya po'y sincere sa kanyang ginagawa, natutuhan niya, sapagkat hindi niya ginawa ang isang bagay ayon sa kagustuhan ng Diyos, ito po'y nagbunga ng kamatayan ng isa sa kanyang lingkod. Hallelujah. Amen ba siya? Amen? Amen? Sapagkat hindi niya ginawa ang isang bagay, okay? Ayon sa God's way. Ito'y naging sanhi ng kamatayan ng isa sa kanyang lingkod. Alright? Amen siya? Now, bakit pinatay ng Diyos si Uzzah ang dahilan? Ginawa ka niya yung Ark of Covenant. Bakit niya ginawakan? Sapagkat umuuga. Sabi niya, baka matumba. Hinawakan niya, inalanan niya. Pinatay siya ng Panginoon. Okay, may pagkakamali nangyari. Maliwanag ba? May pagkakamali. Okay? Ano pagkakamali? Lahat ng ginawa ni David ay what? Man's way. Hindi niya inalam yung God's way. Di ba alam niya? Ano dito? Okay?
natutuhan ni David. Okay? It does not matter how sincere you are about doing things for God. Amen, kasi? Amen? Ang kailangan ay what? Do it God's way. Inamin title ng gabi, Doing Things God's Way. Alright? Doing things God's way. Alright, now, in 1 Chronicles 15, no? Alright, ito yung second attempt ni David. Yung una niyang attempt to bring the Ark of the Covenant doon sa Jerusalem, nakita niya, may pagkakamali. Ulit ko lang, at dahil sa kanyang pagkakamali, pinatay ng Diyos ang isa sa kanyang tauhan. Ngayon, inalam niya kung ano ang tama. At ngayon, sabi niya, gagawin ko yung tama. Gagawin ko ang lahat, ayon sa palaan ng Diyos. Now, 1 Chronicles 15, ilan niyo po? Verse number 1 to number 3. First Chronicles 15, verse 1 to number 3. Okay, hindi na kayo? Okay, sabay-sabay tayo ha. And David made him houses in the city of David and prepared a place for the ark of God and pitched for it a tent. Then David said, none ought to carry the ark of God but the Levites. Of course, natulad ni kaya pala namatay ang isa sapagkat hindi ko ginawa yung God's way. Natutuhan niya, ayon sa kautusan ng Diyos, sa Book of Numbers, Leviticus, ang tangi lamang dapat magdadala ng Ark of the Covenant. Sino? Mga Levites. You see that? Sa pagkakuna, aywa, kung sino-sino na nalaman. Bagamat sincere sila. Pero hindi kayo ang gusto ng Diyos. Amen? Amen, bisa? May paraan ng Diyos. Yun ang dapat mo sunod. God's way, not man's way. Okay. Alright. But the Levites, for them, the Lord had what? Pakalabas, verse number 2. Pakalabas, chosen to what? To carry the ark of God and to minister unto Him forever. Hindi rin dapat isasakay sa cart. Hindi rin dapat isasakay sa karwan. Hindi ba? Papasalin ng mga Levita. Are you with me? You see? So, ano naman yung ginawa nila may mali? Man's way. Amen? Amen? Ngayon, sino ba yung unang gumawa ng cart? Philistine. Kinopili na din. Ang gawa ay Diyos, huwag naman yung ikokopya sa ginagawa ng believer. Are you with me? Huwag kayong kukuha ng idea. Liwanag ba? Sa mga believer, do it God's way. You see? Alright, and David gathered all Israel. Nakakita po yan? Together to Jerusalem to bring up the ark of the Lord unto His place, which He had prepared for it. Let me listen? Now, so maliwanag, sa ikalawang pagkakataon ito, David attempted to bring the ark of the covenant doon sa Jerusalem. And now, he did it God's way. Alright? At dito natutusan niya that doing things God's way brought what? The blessings of God. And he said, now, ano ba yung Ark of the Covenant? Kasi bakit ito mga religious people? Ano ba yung Ark of the Covenant na ito? Bakit? Nabigyan mo ba ito? Dito siya, nagpadala mga oras yan, hindi ka nabanggit. Okay? Yung Ark of the Covenant ba din, ito po'y nagpapahayag ng
presence of God. Alright? Ito po yung malaking parang box na pinagawa talaga ng Diyos. Made of gold. At sa loob ng malaking box na yun, made of gold, naroon po yung dalawang tapyas ng bato na sinulat ng Diyos, yung Ten Commandments. Ay ba namin? Pangalawa, naroon din po yung isang mangkok na punong-puno ng mana. Amen? Mana na siyang pinauulan ng Diyos tuwing umaga na pagkain ng Israel. At pangatlo, naroon din po yung tungkod ni Moses na tinubuan ng almonds. Are you listening to that? Amen? And bagamat tungkod, pero may buhay. Di ba namin? Amen? At yung Ark of the Covenant, ano sabi ko kanina? Ito po nag-ahayag ng what? Presence of God. Presensya ng Diyos. Now, all in all, larawan din ng Panginoon Kristo. Si Christ was, He's the bread of life. Di ba namin? Siya yung larawan ng mana. Pangalawa, yung tungkod ni Moses na dry, patay, pero inusbunga ng almonds, ng puno ng ano, lahat ng light. Si Kristo ang light. Amen? At yung Ark of the Covenant is what? It symbolizes what? Again, the presence of God. Hindi ba si Kristo ba yung Emmanuel? He is God with us. Amen, Christian? Amen? Now, kaya nga, dito, natutunan David, na sa lahat ng ating ginagawa, siguraduhin mo, na gagawin mo in God's way. So tonight, ibig kong ibigay itong mga bagay na ina-expect ng Diyos sa atin na kung paano natin gagawin. Ito man po sa church, ibig niya, do it God's way. Are you with me? Ito man po tungkol sa ating pamilya, sa ating tahanan, ang ibig niyo say, do it what? Do it God's way. Alright? Do it God's way. Huwag yung paraan ng tao. May mga daan na tila matuwid sa ating mukha. Amen? Pero yung dulo ay what? Kamatayan. Pero kung tignan mo in God's way, may blessing ng Diyos. Amen, Christian? Bagay sa ating paglingkuran. Bagay sa ating means sa church. Gaano ka bang kasinsero, tiyakin mo. Ulit ko, hindi pinag-uusapan ito na sincere ka. Ang pinag-uusapan dito ay what? Ito ba yung paraan ibig ng Diyos na isagawa natin? Okay? Do it God's way. Alright? God expects us to do it God's way. Now, how God expects us to do things? Number 1. There you go. Verse number 12. At bakit ito yung wala, hindi isinagawa ng David. Nalagyan sa hituloy ng kamatayan ng isa sa kanyang lingkod. Alright? Now, verse number 15. Ganyan po. Ready kayo? And the children, nandiyan kayo? Okay. Verse number 12. Verse number 12. Okay. And David said unto them, Ye are the chief of the fathers of the Levites. Sanctify yourself. Ito yung number 1. Alright? Sa lahat ng ating ginagawa, especially sa gawain ng Diyos, God expects us, number 1, to sanctify ourselves. Ano yung number 1? Na ibig niyang gawin natin? Number 1 is what? Sanctify ourselves. Alright? Sa lahat ng ating gagawin, no? God expects us to sanctify ourselves. Now, to sanctify means what? To make your life sacred for God. Ano ibig sabihin ng sanctify? Make your life what? Sacred. Okay? Sacred for God. Okay? Teacher ka sa Sunday school, preacher ka sa Bible study, soul winner ka, meron ka ministry, God expect you, number 1, to sanctify yourselves. Ano mo nakikinig kayo sa akin? Ano yung ibig sanctify? Make your life what? Sacred for God. Alright? Lumayo ka sa lahat ng gawa ng masama. Okay? Si
siguraduhin mo na hindi mo gagawin ang anumang bagay na makasisira sa iyong patotoo. Siguraduhin mo na anuman ang gagawin mo, hindi mapupulaan ang gawain ng Diyos ni ang pangalan ng Panginoon. Huwag mong kalimutan, sa ayaw mo sa gusto, may mga tao na nakatingin sa iyo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Nakatingin sa iyo. Alright? Tinitignan niya kung totoo ka sa tinuturo mo at sinasabi mo. Maliwanag ba? Tinitignan niya kung anong klaseng buhay meron ang isang tao na nagsasabing tinanggap niya si Kristo Jesus. Okay? God expects you to sanctify. Make your life, what again? Sacred for God. Okay? Ipakita mo na itong may tao ng Diyos. Alright, basically, nobody has served the Lord successfully who did not set their life apart for God. In 1 Peter chapter 1, verse 15, tinan niyo po yung connection po nito sa sinasabi natin, sanctify yourself. Alright? Sanctify also means what? Okay, pagdayo sa masama na para sa Diyos. In 1 Peter chapter 1, 15 to 16, One, 15 to 16. Okay, ready? Basa. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of your conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Alright, ito yung nagkulang kay David, hindi ba? Basta-basta na lamang David, Hari David, yung Ark of the Covenant, isinauli na ng Philistine, iniwan dun sa ganung lugar. Ganun ba? O sige, tawagin yung mga tao natin, dali natin. Nakikinig ka sa akin? Masasugod. Anong kulang sa kanila? Sanctification. Samantalang yung mga Levita, bago sila, bago po sila magsimula sa serbisyo doon sa paligid ng Ark of the Covenant, naglilinis muna sila ng kanilang sarili. Nakikinig ka sa akin? Naglilinis muna sila. Tinitiyak nila na wala pa namang karumihan sa kanilang mga pagkatao. Alright, ganun din tayo bilang mga lingkod ng Diyos. Hindi kalimutan, okay? Hindi na naman tayo na liligtas at tinawag ng Panginoon. Okay? God expects us to sanctify ourselves. Alright? Second, detail po. Pangalawa. Notice verse number 2. Kaya nga sabi ni David, okay, ngayon, Levites, bago kayo humawak, sanctify yourself. Ito yung kulang sa atin. Ito yung hindi natin nagawa. Alright? Na maging tuloy yung ating kasamahan. Ito yung siguro. Pangalawa. Notice verse number 3. Balikan niyo po, 1 Corinthians 15 and verse number 3. Nandiyan na kayo? Ready? Basa. And David gathered all Israel together to Jerusalem to bring up the ark of the Lord unto his place, which he had what? Prepared for it. Nauna, ginuhitan ko yung sanctify, ha? Now, verse number 3, ginuhitan ko rin yung sa prepared for it. Alright? Pangalawang bagay, no? Alright. Okay? To do things God's way, ano kailangan? Una, to do things God's way, yung una, sanctify. Nakikinig ka sa akin? Pangalawa, alright, anumang gawain meron tayo sa ating Panginoon, pangalawang bagay, God expect us, pangalawa, preparation. Preparation. Nakikinig mo yan? Preparation. Okay? Ano yung isa? Ano this also, verse number 15. Bago nila dalhin yung Ark of the Covenant, 15 verse number 1, and David made him houses in the city of David and prepared a place for the Ark of God. Kita niyo po? Nakita niyo po yan? Ito yung wala din sa kanilang muna. Ibig nyo dalhin yung Ark of the Covenant, wala naman silang preparadong lugar na paglalagyan. Ano na dito lang?
yung Ark of the Covenant. Anong inilalarawan ulit ng Ark of the Covenant? Pakilabas? Ha? Presensya ng Diyos. Wala silang preparasyon. Now, ganun din tayo. Ganun din naman din. God expects us what? Preparation. Kasi you will never be what you are supposed to be without preparation. Nakikinig kayo? Gusto mong lumago sa pananampalataya? Anong kailangan? Preparation. Maliwanag pa. Gusto mong makapagturo ng mga bata? Anong kailangan? Preparation. Nakikinig ka sa akin? Amen? Gusto mong maghahandal ka ng mga Bible study? Anong kailangan yan? Preparation. Okay? Every believer ought to prepare themselves to serve the Lord. Now, sa paanong paraan ng preparasyon? Number one, by reading the Word of God regularly. Number two, praying daily. Nakikinig ka sa akin? Number three, walking with God. Nakikinig pa ako? Paano tayo maghahanda na para sa Lord? Ano number one ang kailangan? Reading His Word daily. Ano yung pangalawa? Praying daily. Ano yung pangatlo? Walking with God. Lumakad kang kasama ng Diyos. The Bible says, and Enoch walked with God. And he was not for God to give. Even Noah, he walked with God. Maliwanag ba? Ano yung sabihin ng walk with God? Ano yung sabihin ng walk with God? Lumakad kang kasama niya. Meron na ba fellowship with God? Pakikipag-fellowship sa Panginoon. And ano yung ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Ginagawa yung kanyang kalaway, hindi ka sumasalungat sa Kanya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Amos 3:3, how the two can walk together except they be agreed. Be agreed yung kayong dalawa, hindi ka sumasalungat sa Kanya. Walking with God. Magkasabay kayo. Iisang direksyon ang tinatahak ng liwanag ba? Amen? Magkasabay at then same direction. Walking with God. God expects us what? Preparation. Naghahanda tayo na para sa Panginoon. Hinahanda natin ang ating mga sarili. Alright? You cannot be prepared to serve God in the right way when you do not read His Word. Na nagtuturo sa iyo, na nagtuturo sa atin, paano natin siya paglilingkuran. Maliwanag ba? Amen? Paano tayo susunod sa Kanya? Kailangan natin po yan. Alright? Lahat natin ginagawa at gagawin, it must be what? Defined by the Word. Defined by the Word of God. Nakita mong sinabi sa Bible. Okay? Kasi hindi ka rin mag-i-excel, di ba? Hindi ka rin nag-i-excel. Okay, kung wala kang preparation. Alright? Sabi ng Bible sa verse number 12, the ark of, that I have prepared for it. Naghanda siya. Inihanda niya ang kanyang sarili at inihanda niya ang Jerusalem at inihanda niya rin yung mga tao. Yan nga siya? Pero tingin, pagka maghahandle ka ng mga gawain, di ba? Handle ka, maghahandle ka, tatawag ka rin. Paano ka? Paano ka rin? Yan nga siya? Amen? In 1 Timothy, verse 3, chapter 2, verse number 6, sabi ng Bible, okay? Yung maghahandle ng gawain, dapat hindi rin novice. Alright? Hindi novice. Hindi ka baguhan. Hindi ka batang mananampalataya. Hindi ka young Christian. Not a novice. Alright? God expects preparation. Amen? Amen, isa? Huwag mo yung mga magpapastor. Diba? Yung mga talagang dapat kang nasiwa ka na talaga ng gawain. Anong kailangan din? Paglakas. Preparation. Amen? May panahon naman para magkala sa Bible school, magkala sa Bible school. Ito yung lagi dito. Bible school ka. Kailangan ng preparation. Amen, siya? Amen? Bible school, pangawag training. Saan ang training? Sa church mo mismo. Dito ka mag-train. Amen? Dito ka. Magpasakop ka. Okay? Maging Bible student ka. Pangalawa, training. Then matuto ka ng pangatlo. Sa
Hindi ka pwede mag-handle ito kung hindi ka natutong mag-submit muna. Bago ka maging leader, anong kailangan muna? Maging ano ka muna? Follower. Matuto ka mag-follow, matuto kang mag-obey, matuto ka mag-submit. Ayan, kasi in 2 Timothy 2, verse number 21, yung result of preparation. Prepared unto good works. 2 Timothy 2, verse 21. Tayo po na, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and what? Prepared unto every good work. Ito nyo? Kaya paano natin magagawa ang gawain ng Diyos sa kanyang kaparaanan? Okay, ano kailangan? Ano kailangan number one? Sanctify yourselves. Ano yung ibig sabihin ng sanctify yourselves? Make your life what? Takas doon? Sacred for God. Okay, lumakad ka ng may kabanalan. Amen? Okay, amen? Gawin mo ang sarili mo na sagrado sa Diyos. Okay, amen? Italaga mo na ang sarili mo sa Diyos. Make your life sacred for God. Ano yung pangalawa na kailangan natin? Preparation. Paano natin ihanda ang ating sarili? By reading what? By reading His Word and praying. Dahil pangatlo, walk with God. Lumakad kang kasama ng Diyos. Alright? Pangatlong bagay. Tingin po. Verse number 13. Balikan niyo po. Just imagine, para matutuhan naman ni David na gawin yung God's way, kailangan pa may mag-twist ng buhay, di ba? Oh. Okay. Inato si David, okay. Hindi pala mahal ka, hindi pala kailangan sincero ka, dapat pala talaga gawin mo kung anong paraan ng Diyos. Okay. Hindi pala dapat yung God's way. Man's way, kailangan pala God's way. Okay? Do it God's way. Ha? Alright, pangatlong bagay, no? Na ina-expect ng Diyos sa atin, hindi lamang to sanctify, hindi lamang preparation, kundi pangatlong bagay. Notice verse number 13. Verse 13, nandiyan kayo? Tayo po lahat. For because ye did it not at the first, the Lord our God made a priest upon us. Namatay yung isa. For that we sought Him not after what? The due order. Lunihita po sa order. Pangatlong bagay, na to do it God's way. Number 3, God expect order. God expect what? Order. Now, the word order means what? Ordinances. Okay? Sa lahat ng ating gagawin sa Panginoon Diyos, lagi natin na may ordinance na. Hindi ka maghuhula kung ano ang dapat. May order ang Diyos. Maliwanag ba? Amen? Bible study, soul winning, may ordinance. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Ang pagpapatakbo ng Diyos, may ordinance. Hindi ako tagagawa ng batas. May batas na, the Bible. Susundin lang natin. Amen ba siya? Do it God's way. Amen ba siya? Amen? Oh, sa church group, do it God's way. Anong paglagaw ng church? Paano magkaroon yung bro? Do it God's way. Anong paraan? Matthew 20, 19-20. Go ye therefore and teach all nations. What? And what? Baptizing them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to worship. Okay, ano yung God's way? Number 1, soul winning. Number 2 is what? Baptizing. Number 3 is what? Leprosy. Do it God's way. Yan yung isa? Amen? God expect what? Order. Sa tahanan, God expect order. Anong order sa tahanan? Christ, ay kinig sa akin? Sunod. Father, sunod. Mother, sunod what? Children. Ito yung order, ito yung God's order. Paliwanag ba? Si Kristo ang head.
Ang una, pangalawa is what? Yung ama, pangatlo, yung nanay, pangapat, yung anak. Hindi pwedeng sa bahay yung anak na namumuno. Nakikinig kayo? Magulo. God expect what? Takas-takas pa, God expect what? Order. Ano yung tamang order sa tahanan? Christ, sunod swat. Tatay, sunod swat. Nanay, sunod swat. Anak. Di ba ganun? Amen? God expect what? Order. Do it God's way. Sa church, anong order? Christ, sunod. Pastor, sunod. Mula hindi ko. Christ, sunod. Pastor. Christ is the great shepherd of the sheep. The pastor is what? The under shepherd of the sheep. Sunod ba? Member. Tatlo lang yun. Okay, Kristo sa sikat. Christ, elder, deacon, pastor. Sunod, custodian, secretary. Walang ganon. Christ. Sunod. The pastor, sunod. The church. Members. And pag nagkabaliktad, ang pangyari yung pastor, empleyado. Lahat kayo, boss ko. Kaya hindi nakapasok agad sa promise na, di ba? Nakikinig ka sa akin? Ando na yung look, ang yung promise na, di, nagsuggest pa, okay, magsukot ka ng 12, ispiyahan niyo kung maganda yung lugar. Sinabi rin ng Diyos, bago pa man nakamang kayo ng boss na Egypt, yung lugar ay ihanda ko sa inyo. Land of what? Milk and honey. Fertile. Ibibigay. Ba't kailangan pang ispiyahan? Paliwanag ba? Nakikinig ka sa akin? So, hindi ko talaga nakapasok. Amen? Samantalang isa lang ang itinalagang leader. Sino lang? Sino lang? Sino lang? Si Moses. Kasi God expect order. Alright? Maging sa Christian living. Naliwanag ba? Hindi agad blessing. You follow me? You follow me? Anong order? Bakit mo blessing? Seek ye first the kingdom of God. Ano sumunod? Okay, tama? Baging blessing, seek ye first. God expect order. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen? God expect? No. Okay. Bago ka bigyan ng Diyos, anong order? Bago ka niya bigyan, anong order? Give! Maliwanag ba? Ano simunod? Every shall be given. Give ano ba siya? Ano ba ba? Ano kailangan? Do it God's way. Amen ba siya? Mag-isa. Love God. Bago yung romance, lagi. God expect order. In 1 Corinthians 14 and verse number 14, First Corinthians 14 and verse number 14. Tingnan po kayo. 14. Nandiyan po kayo? Ready? Basa. Let all things be done. Sa paano pala? Decently and in order. Amen? Amen? Sabi ko kaya, di ba sa iyong umaga? Maging sa ready, di ba? Do it God's way. Amen? Depende ko talaga yung mga kapag pala yung Diyos kayo. Do it God's way. Amen? Sabagat ang pag-aasawa yung holy yan eh. Kaya tinawag na yung holy matrimony, di ba? Amen? Do it God's way. Mayroong karangalan. Amen, Christian? Are you with me? Kasi nakaatid ako naman isang kasal. Ibang pastor ang nagkasal.
Yun yung talagang hindi kasi baptism yung kasali. Kaya talagang may holiness, talagang tahimik. May kabanalan na konti. Talagang may kabanalan talagang masyado konti. Talagang may kabanalan na konti. Talagang holy. Talagang banal na banal. Talagang lahat ang lahat tahimik. Pati yung salita, malumana. Hindi naman siya pare. Parang pare. Hindi ka ba na, nung matapos na yung wedding, hindi ko magkakainan. Siyempre, umalis na yung pastor. Talaga inantay na umalis yung pastor. Mamaya, uminta na yung, tawag ko lang, wedding coordinator na. Wedding coordinator. Talagang bumahan sila ng wedding coordinator. Talagang parang siya announcer sa FM. Makapagaling ka na, di ba? Yung discussion. Parang ganun salita. Tapos tuktukan na, Bisaya pa na. Ngayon, banal. Ngayon, maraming kabanal. Minsan, nakakita naman ng wedding. Yung coordinator, talagang dating. Kaya ko nang ganun sa atin. Ganun yung siya. Magandang kopya yung mga paste tayo. Doing God's will. Pagkakalis na ako, kakalo. Kaya si Pastor. Pastor, baka naman kayo, gagabihin kayo, Pastor. Ito na yung mga tulis. Pagkakay. Hindi ko kaalis, hindi makakaalis. God expect mo? God expect mo? Okay, but before okay, ang kailangan? Preparation? Bagong preparation ang kailangan? Sanctify. Hindi ka ba naranin? Emigisan din. Ano yung preparation? Emigisan? Kaya binanggit ko nila sa Lumbande. No? Okay. Pag binagkaroon yung bago, talagang ayaw ng Diyos na yung mga teens, yung mga high schooler, ay nag-go-girlfriend, go-boyfriend, kasi meron kailangan naman preparation. Hindi pa kayo prepared mag-asawa. Liwanag ba? Amen? Hindi pa kayo prepared mag-asawa. Okay? Amen? Bago yung romance, mag-grow muna kayo sa pananampalataya. Mag-budget muna kayo. Nakikinig sa akin? And everything is what? Season. Amen? Amen? O sa panahon ito, anong kailangan nyo muna? Preparation muna. Okay? God expect order. Huh? And to do things, God expect you to do it His way. Okay? His way. Hindi yung kaparaanan niya. Alright? Then number 4 in the last, what is verse number 20? Ano yung ini-expect ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya, sa ating pagsamba, bagay sa ating pong pamilya, bagay sa ating pong ministeryo. Okay? Number 4. Number 4. This is verse number 21. Ready? Andiyan kayo? 21. Ready po? And Matithia, and Elipelen, and Michaelia, and Obed-Edom, and Jael, and Asaiah, with heart on the Shimnite to what? To excel. Kita niyo? To excel. Now, sino itong mga tao? Ito po yung mga singer. Sabi ng verse number 20, so the singers. Kita niyo po yan? O ito din yung wala kay David. Okay, gusto niyang dalhin yung Ark of the Covenant, pero walang mga aawit. Walang maghahandog ng papuri sa Panginoon. Walang praise sa Lord. Walang papapasalamat sa Diyos. Basta na lang. Okay? Katangibig pa mangyari, Lord. Kung kayo may singer, okay, anong dapat? Mag-excel kayo. Mag-excel kayo. Alright? Yes, Christian. Kaya ika-apat. No? Okay? To do it God's way, huwag yung kakalimutan, God expect you to excel. To excel. Ano man ang ginagawa mo na para sa Kanya.
Ano yung excel? Ano yung excel sa Tagalog? Humusay pa, gumaling pa. Maliwanag pa? Maliwanag pa? Mag-improve pa. Kaya siya, ano yun? Mag-listen carefully, matatapos na ako. Tandaan po ito, ang Diyos natin ay hindi ordinary. Tama ba ako? Hindi siya ordinary. Okay? So normal naman, na huwag tayong parang ordinary lang lagi ang paggawa sa Kanya. Ang kinig sa akin, we should always what? Strive to excel. Nakikinig kayo? Strive to excel in all what we do for God. Nakikinig sa akin? Amen? For example, yung ating mga friends, yung mga student kami, nag-uusap kami, hindi naman sila yung preaching nila. Hindi ko naman sila yung galitan mo. Hindi ko sila nag-extend ka. Diba? Nakikinig ka sa akin? Amen? Natutuwa ako sa mga yung ating lumbang. No? Kung talagang magagaling na kumanta. Sabi ko sa'yo, ilan yung pianist namin doon? Alam mo, ilan yung pianist namin doon? 5 ba? Saan yun? Ilan? 5. Nag-aagawan yun na, kaya bago bumili pa ng 3 piano eh. Patigil-tigil, so nag-aagawan sa meron talaga sa schedule. Ano na? Totoo yan. Totoo yan. Wala kayo, hindi. Totoo yan eh. Gusto naging excel sila. Amen? Yung honesty, talagang dati, honesty, talagang totoo naman. Talagang sintonado, pala talaga sa tono. Yung all hair, tsaka to God be the glory, tsaka yung British David, tsaka gahaw rin daw, pareho rin ng tono. Pareho lang, talagang pareho lang. Parang siya. Oo, pareho lang. Kaya kasi siya, hindi marunong sa arte. Nakita mo siya, pagkakawin, lumalabas ako. Hindi ako makatiit. Ito yun. Pero ba yun? Okay. Ito na si Mark din eh. May minus 1 sila sa Lusulia. Ito si Charles natin, mag-excel. Amen? May excel. Kapag din tayo sa lahat natin ginagawa. Sa school natin, sa choir natin, hindi ba? Mga sa mga Bible study natin, Christian, God expect you to what? To excel in what you do. Amen? Amen? O maging sa ating giving. Kakikinig ka sa amin? Maging sa ating giving. Okay. Listen, kung hindi ko gustong masyadong na-stress, pwede mo gawin na simple lang yung ating anniversary. Nakikinig ka sa akin? Pwede mo gawin na, huwag na ka. Mahirap intindihin niya. Kasi makatanong ko. Tama ba ako? Isipin ko na lang, our God is not a mediocre or ordinary God. Maliwanag ba? Hindi siya ordinaryo. Alright? God's standard is to excel. God is not an ordinary God. Therefore, we should always strive to excel in all what we do. Amen? Kaya kasi, Lord, by faith. Sige po, hindi kami papaatras. Ano, di ba, ang lagi natin naman, forward, not backward. Amen guys na? So, hindi natuloy sa cultural. Okay? Alright, so, tuloy natin. Doon sa company. Amen? At pagkatapos, kamakailan lang, kami ni Pastor Flores. Di Pastor Tan, tinulugan ako. Pastor Rani. Okay, pwede pa na naman sa cornerstone. Pero pang schedule pa doon.
nakita ko, mas maganda yung talaga eh. Tama? Na-confirm pa. Nagpakain pa si Ana, wala naman pumuntas pa tayo. Di ba? Mas maganda talaga eh. Kasi, sorry Pastor Tan, nakabook na kami, confirm na. And again, God expects us to what? To excel. Amen? Mag-grow pa. Di ba? Mag-forward pa. Humusay pa. Gumaling pa. Okay? Kaya we must try to excel for God. Sa lahat ng ating pong ginagawa. No? Okay? And lastly, that is verse number 26. Ito yung wala kay David. Nung una niyang tangkain, dalhin yung Ark of the Covenant sa Jerusalem. Alright, this is verse number 26. Nandiyan kayo? Unang Korinto 15 and verse 26. Ready? And it came to pass, when God helped the Levites that bear the Ark of the Lord. But just ipakita mo nga kung paano dalihin yung Ark of the Covenant. Hindi, wala. So, wala. Okay. Kasi hindi sila pwede tumawid doon sa Red Sea. Pasan yung Ark of the Covenant. No, wala pa yun. Ayun, tumawid sila doon sa Jordan River. Jordan River, pasan talaga ito ng mga Levites. Okay? And that's number 10. And it came to pass when God helped the Levites that bear the Ark of the Covenant of the Lord, that they offered what? They offered 7 bullocks and 7 rams. Hindi po yun? O panghuli, with sacrifices. God expects us to sacrifice. Ha? Okay? Sacrifice. Sacrifice speaks of what? Paghahandog, pagkakaloob. Hindi lamang ng sarapin, kundi ng ating pong sarili sa Diyos. Imigay siya? May dedikasyon. Okay, sa lahat ng ating ginagawa. Imigay siya? Amen? Sabi ng Romans 12, no? Okay? Hindi tamad, but what? Mayroong not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Hindi tamad sa paglilingkod. Ano ito diba? Nag-aalam, mapaglingkod sa Panginoon. Amen? May sakripisyo. May sikap. Nag-excel para sa gawain ng Panginoon. Amen? Actually, kilala naman tayo ng Israel pala, di ba? Alam mo yung kakayahan. Alam mo yung galing mo, husay mo. Alam na Diyos na alam mo kapag gumagawa ka, alam mo kung hanggang saan yung kaya mo. Amen? Hindi ka niya makariswa talagang ibinibigay mo yung kakayahan mo. Amen? Alam niyo yun eh. Huwag na rin kalimutan, our God is a jealous God. Amen? Ang ating Diyos ay what? Selosong Diyos. Okay? Huwag niyang makita na sa mga bagay ng mundo, magaling ka. Pinagpagay sa Kanya, nagkukulang ka. Amen? Huwag niyang makita, halimbawa, sabi ko minsan, huwag niyang makita na pagka yung mga sa kamunduhan, pag-gitara ka magaling, dito, nahihiya ka mag-gitara. Hindi ko gusto yan. Binigyan kita ng kakayang mag-gitara. Tapos ginagamit mo dyan sa mundo. Ayaw mong gamitin para sa akin. Alam mo yun? Huwag nang makita na sa mga kamunduhan, lustay ka ng lustay. Pag sa gawa, Diyos nang muripod ka. God is a jealous God. Namigay sa, huwag nang makita na kahit pagod ka, may panahon ka sa mga bagay ng mundo. Pero pagka sa Kanya, pagod ako. God is a jealous God. Amen? God expects you what? To excel. Ano ba ulit? God expects you to what? Sacrifice. Kung tinatawag may pag-sacrifice. Amen? Ayun. Bakit mga brothers yung ibang litrato natin? Yung ba? Nakita mo? Okay yan. Yun yung Ark of the Covenant. Ark of the Covenant. Sabi niya ba? Oh,
40 days. Pasalin na yung ark. Ha? Pero bakit? Hindi ba doon sinakay ni Noah, yung maraming hayop? Hindi yun. Hindi yun. Ano yung ark ni Noah? Mabigat yun. Yung ark ni Noah. Di ba kasi hindi tinatawag siya pasang ark? Saka yung ark ni Noah, pasang-pasan? Sa wilderness? Ark of the Lord. Ark of the Covenant. Amen? And listen, tapos na ako, okay? Tapos nyo, paano papasal Levites? Hindi ark. Amen? Sino yung Levite? Ito po yung mga saserdote. Na huwag nyo kakalimutan, tayong lahat ay tinawag na priest of God. Saserdote ng Diyos. Amen? Amen? Ayaw niya na yung ark of the Lord ay isakay sa karuhay. Ang gusto niya, pasalan ito ng mga lingkod ng Lord, mga tao ng Diyos. Kaya tayong lahat ng member ng Kalib, inaasahan ng Diyos na tayong lahat ang magpapasal ng kanyang gawain. Amen? Amen? Sa paglilingkod, sa pagkakaloob, tayong lahat ang magpapasal. Do it God's way. Amen? Amen, sir? Okay. God expects you to excel, to sacrifice, and then what? Sanctify yourself. At higit sa lahat, mayroong preparasyon. Hindi basta-basta lang. Amen? Let us do it God's way. Tayo po lahat ito mo. Salamat po dahil ng Diyos sa gabi po. Sa amin pong napag-usapan. Panginoon, help us Lord na ihanda namin lagi ang aming mga sarili upang paglingkuran ka, upang sambahin ka, bigyan ka kaluguran sa lahat po ng aming ginagawa.